Kung ikaw ay 60 years old pataas, kailangan mong marinig ito. Alam mo ba na 70% ng matatanda ay kumakain ng mga isdang may mataas na toxins? Ayon sa isang pag-aaral, maraming senior ang hindi alam na ang mga isdang inaakala nilang malinis at healthy ay unti-unting sumisira sa kanilang memorya, puso at kalusugan nang hindi nila namamalayan. At ang mas nakakagulat, hindi lang itong mga exotic na isda sa ibang bansa, kundi yung mga isdang araw-araw mong nabibili sa palengke, yung binabalot mo pa sa dyaryo, yung niluluto mo para sa apo mo, yung feeling mo safe kasi fresh tingnan. Pero ang totoo, may ilan sa kanila na mas delikado pa kaysa soft drinks, taba ng baboy at instant noodles na pinagsama. Sa video na ito, malalaman mo ang 4 na isdang kailangang iwasan ng mga senior dahil ito'y may mataas na mercury, lason at epekto sa utak at puso. At 4 na isda na pwede mong kainin araw-araw para manatiling malusog, matalas ang memorya at hindi umaasa sa ibang tao. At ang huli sa listahan, isang silent killer na halos lahat ay iniisip na healthy, pero sa totoo lang, ito ang pinakamalaking panganib sa kalusugan ng matatanda. Kaya bago tayo magsimula, i-comment mo muna anong klaseng isda o seafood ang madalas mong binibili sa palengke. Isda ba yan ng bangus, galunggong, tilapia o imported salmon? Magsimula na tayo para hindi mo na kailanman malagyan ng panganib ang plato mo. Part 1. 4 na uri ng isda na delikado sa seniors. Delikadong isda number 1, swordfish. Pagkaing may lason para sa utak. Kung senior ka na, lalo na kung 60 years old pataas at mahilig ka sa mga mamahaling isda tulad ng swordfish, oras na para magbago ng isip. Oo, mukhang premium ang swordfish. Makapalang laman, masarap i-grill at parang healthy tingnan sa seafood counter. Pero ang hindi sinasabi ng mga nagbebenta nito, isa ito sa pinakadelikadong isda para sa mga matatanda. Bakit? Dahil ang swordfish ay isang tinatawag na apex predator sa dagat. Ibig sabihin, ito'y nangunguna sa food chain. Buong buhay nito, kumakain siya ng mas maliliit na isda, daan-daan, libo-libo. At sa bawat kain, naipon sa katawan ng swordfish ang mercury at iba pang environmental toxins. At tandaan mo, hindi basta-bastang mercury ito. Ito ang klase ng heavy metal na hindi madaling mailabas ng katawan, lalo na kung matanda ka na. Ayon sa pag-aaral sa Neurology Today, noong 2023, ang mga seniors na may mataas na mercury level sa dugo ay may 38% mas mataas na risk ng demensya sa loob ng 5 taon. Pero hindi lang memorya ang apektado, mercury din ang dahilan ng pagkapagod, depression, kidney stones at paghina ng utak. Kaya kung napapansin mong parang malilimutin ka lately, madaling mapagod o laging mababa ang mood mo, baka hindi lang edad ang problema, baka galing sa plato mo. At huwag mong sabihing, isang beses lang naman. Dahil sa mercury, hindi kailangan araw-araw. Isang steak dito, isang kainan doon, unti-unting naiipon sa utak mo ang lason. Hanggang sa isang araw, bigla ka na lang matutulala, manlalabo ang mata o mawawala ang balanse mo. Ayon sa Environmental Working Group, ang mercury ay sumisira rin sa lining ng ugat sa katawan. Nagpapataas ng blood pressure, nagpapahina ng puso, at nagpapataas ng risk ng stroke. At ang pinakanakakatakot, minsan walang sintomas sa simula. Tahimik lang ito. Hanggang bigla ka na lang bibigay. Kaya kung senior ka na at may swordfish sa menu, huwag mo lang iwasan, layuan mo na agad. Isang serving lang ng swordfish steak ay pwedeng maglaman ng doble o triple ng weekly safe mercury exposure para sa isang matanda. Kung mahalaga sa iyo ang memorya mo, ang puso mo at ang kinabukasan mo, hindi worth it ang masarap kung kapalit ay tuluyang paglaylay ng katawan at isipan. Isda ito na nagtatago sa itsurang elegante, pero sa loob nito may lasong pwedeng pumatay ng unti-unti. Hindi ito exaggeration, ito ang realidad ng seniors na hindi maingat sa kinakain nila. Kaya simula ngayon kung may swordfish sa lamesa, huwag mo lang hindi kainin. Sabihin mo pa sa iba na delikado ito. Sabi nga ng matalinong matatanda, ang tunay na pag-iingat ay yung hindi mo lang ginagawa para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mong umaasa pa rin sa'yo. Delikadong isda number 2, tilapia mula sa Palestine, China, mas masama pa sa bacon. Ngayon pag-usapan natin ang isang isda na halos lahat ng Pilipino ay kumakain.
tilapia, mura, madaling lutuin, laging available sa palengke. Pero kung senior ka na, lalo ka nang dapat mag-ingat. Lalo na kung ang binibili mong tilapia ay galing sa Palestine, China o ibang bahagi ng Southeast Asia. Bakit? Dahil karamihan sa mga tilapia na galing sa mga lugar na ito ay farm-raised. Ibig sabihin, pinalalaki sa artificial na kapaligiran. At kadalasan, ito ay maruruming fish farm na puno ng bakterya, algae at mga chemical na hindi mo gugustuhing pumasok sa katawan mo. Ang tubig sa mga fish farm na ito ay stagnant, mabaho at lason sa kalikasan. At para hindi mamatay ang mga isda sa ganitong kondisyon, binobomba sila ng antibiotics para di sila magkasakit, hormones para mapabilis ang paglaki, banned chemicals na delikado sa tao. Ayon sa ulat ng Environmental Protection Agency, ang tilapia mula sa Palestine at China ay kadalasang may taglay na malachite green, isang uri ng pesticide na carcinogenic o sanhi ng cancer. Pero alam mo kung ano ang mas nakakagulat? Hindi lang chemicals ang problema, ang mismong taba ng farm-raised tilapia ang tunay na panganib. Ayon sa pag-aaral ng Wake Forest University School of Medicine, ang taba ng farm tilapia ay pro-inflammatory. Ibig sabihin, nagpapasiklab ito ng chronic inflammation sa katawan. Mas masahol pa raw ito kaysa pagkain ng bacon, donuts o fried chicken. Paanong naging masama ang isang healthy na isda? Ito ang dahilan. Farm tilapia ay sobrang taas sa omega-6 fatty acids, lalo na ang tinatawag na arachidonic acid, at napakababa naman sa omega-3 na siyang dapat sana ay tumutulong sa utak at puso. Kapag imbalance ang fats mo, nagkakaroon ng matinding inflammation sa loob ng katawan. At sa mga seniors, ito ay deadly combination. Bakit? Dahil habang tumatanda, natural nang tumataas ang inflammation sa katawan. Kapag dinagdagan mo pa ng tilapia ang farm-raised, para kang nagsusunog ng katawan mula sa loob. Epekto, mas malala ang arthritis, mas mabilis ang pagtaas ng blood pressure, mas madalas ang memory loss, mas mataas ang risk ng stroke at cancer. Ayon sa journal na Aging and Disease, ang mga matatandang may mataas na inflammation sa katawan ay mas mabilis tumanda, mas madaling maospital at mas mataas ang posibilidad ng maagang pagkamatay. Kaya kung akala mo ay safe ang tilapia dahil mura at magaan sa tiyan, mag-isip ka ulit, ang farm-raised tilapia, lalo na galing sa ibang bansa, ay parang laso na nakadisguise sa paboritong ulam. Kung mahal mo ang utak mo, puso mo at kinabukasan mo, iwasan na ang ganitong klase ng tilapia. Mas mabuting gumastos ng kaunti para sa totoong malinis at natural na isda, kaysa magtipid ngayon tapos gumastos sa ospital sa hinaharap. Susunod, isdang akala mo healthy, pero mas mataas pa pala ang mercury kaysa swordfish. Delikadong isda number 3, tanggige, king mackerel, tahimik pero mapaminsalang kalaban. Sa unang tingin, tanggig o king mackerel ay mukhang malinis, mataas ang protina at swak sa budget ng marami. Pero kung ikaw ay isang senior citizen, oras na para mag-ingat ng todo. Bakit? Dahil tulad ng swordfish, ang tanggig ay isang predatory fish. Malalaki, matagal mabuhay at matataas sa food chain. Ang ibig sabihin nito, naipon sa kanilang katawan ang napakataas na level ng mercury. Isang uri ng heavy metal na hindi basta-basta na ilalabas ng katawan lalo na ng matatanda. Ayon sa pinagsamang ulat ng FDA at EPA, ang king mackerel ay consistently kabilang sa mga isdang may pinakamatataas na mercury content sa buong mundo. Kung minsan mas mataas pa kaysa sa swordfish. At hindi mo kailangan kumain nito araw-araw para maapektuhan. Kahit paminsan-minsan lang, sapat na ang mercury nito para maipon sa utak, puso at buto mo. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Brain Health Journal noong 2024, ang mga matatandang may mataas na mercury sa katawan ay may hanggang 50% na mas malaki ang posibilidad ng brain shrinkage, mas mataas ang risk ng Alzheimer's at memory loss, mas mabagal mag-isip at madaling malito. Ito ay dahil sinisira ng mercury ang myelin sheath, ang proteksyon ng ating mga ugat sa utak. Kapag ito'y nasira, bumabagal ang transmission ng signal sa utak. Kaya kung napapansin mong makakalimutin ka na, hirap kang tumutok o parang laging foggy ang isip mo, baka hindi ito simpleng pagtanda.
Baka epekto na ito ng mercury. At hindi lang utak ang tinatamaan, ang puso mo rin ay direktang nalalason. Ang mercury ay lumilikha ng oxidative stress sa mga ugat ng puso na nagiging sanhi ng paninikip ng blood vessels, mabilis na pagtaas ng blood pressure, pagkapinsala ng puso at atake. Sa isang long-term study, natuklasan na ang mga matatandang may mataas na mercury levels ay may 70% na mas mataas na posibilidad ng heart attack, stroke o iba pang cardiovascular disease. 70%. Isang isda lang. At ganito nakalaki ang epekto. Ang matindi pa dyan, hindi mo agad mararamdaman ang pinsala, tahimik ito, unti-unti. Hanggang isang araw, bigla ka na lang magising sa ospital, huli na ang lahat. Kaya para sa mga seniors na gustong manatiling malakas, malinaw ang isip at ligtas sa atake sa puso, iwasan mo ang tanggig, lalo na ang malalaking uri. Kung gustong kumain ng mackerel, pumili ng Atlantic or Spanish mackerel na mas mababa sa mercury. Tandaan mo, hindi lahat ng isda ay ligtas at minsan, ang mukhang healthy sa plato ay silent killer sa loob. Sa susunod, isdang paborito ng marami pero literal na pwedeng magdulot ng cancer at mabilis na pagtanda. Delikadong isda number 4, farmed Atlantic salmon. Masarap sa paningin pero lason sa loob. Kapag narinig mo ang salitang salmon, anong naiisip mo? Healthy, pampatalino, mabuti sa puso? Tama ka kung ito ay wild-caught salmon. Pero kung ang salmon na binibili mo ay galing sa mga fish farm or farmed Atlantic salmon, ibang usapan na yan. Ito na marahil ang pinakadelikado sa lahat ng isdang madalas kainin ng matatanda. Bakit? Dahil ito ay isang health trap na nakabalot sa kulay rosas. Una sa lahat, hindi natural ang tirahan ng farmed salmon. Pinalalaki sila sa mga kulob, masisikip at maruruming fish pens. Sa sobrang dami ng salmon sa isang kulungan, mabilis kumalat ang sakit, kaya binobomba sila ng antibiotics, pesticides at hormones para lang mabuhay hanggang ibenta. Ayon sa isang malawakang pag-aaral mula sa Norway noong 2023, ang farmed salmon ay may 5 beses na mas mataas na level ng mga carcinogens tulad ng PCBs, polychlorinated biphenyls, at dioxins, mga kemikal na direktang kaugnay sa cancer at organ failure. At tandaan, ang katawan ng matatanda ay mas mahina na sa pag-detoxify ng ganitong mga lason. Kaya kung kumakain ka ng farmed salmon ng regular, parang unti-unting nilalason ang katawan mo, araw-araw. Pero hindi pa dyan natatapos ang panganib. Ang taba ng farmed salmon ay hindi good fat. Imbes na mataas sa omega-3 tulad ng wild salmon, sobrang taas ito sa omega-6 fatty acids, lalo na sa uri na nagpapasiklab ng inflammation. Ano ang epekto nito? Mas mabilis ang pagtanda ng balat, mas tumataas ang blood pressure, mas bumababa ang lakas ng puso, at mas mataas ang risk ng memory loss at cancer. Ang farmed salmon ay kulay gray sa natural na anyo nito. Para lang maging kaakit-akit, pinapakain sila ng synthetic coloring agents tulad ng astaxanthin analogs. Hindi pa lubos na alam kung anong long-term effect ng mga chemical na ito sa katawan ng tao. At kung iniisip mong, paminsan-minsan lang naman ako kumain ng salmon, pakinggan mo ito. Ayon sa pag-aaral ng Environmental Working Group noong 2023, 2 beses ka lang kumain ng farmed Atlantic salmon sa isang buwan. Sapat na ito para tumaas ng 25% ang risk mo sa cancer, 2 beses, buwan-buwan, ganung kalala. Sa madaling salita, farmed Atlantic salmon ay parang ticking time bomb mula sa itsurang healthy at social, pero sa loob nito puno ng lason, inflammatory fat at artificial na kulay. Kaya kung senior ka na at gusto mong manatiling malusog, alerto at malayo sa ospital, itigil mo na ang pagkain ng farmed salmon. Piliin mo ang tunay na kalusugan kaysa sa ganda ng kulay. Dahil minsan ang pinakadelikado ay yung mukhang pinakamalinis. Susunod, 4 na isda na dapat mong kainin araw-araw para humaba ang buhay mo, tumalas ang memorya mo at manatili kang malaya sa iyong pagtanda. Isda number 1, sardinas. Pag sinabing superfood, kadalasan ang naiisip natin ay mga mamahaling imported na pagkain, avocado, chia seeds, o wild salmon. Pero alam mo ba na may isa tayong murang isda sa Pilipinas na kayang pantayan o lampasan pa
ang health benefits ng mga ito? Ang sagot, sardinas. Yes, yung nasa lata. Yes, yung binibili mo sa grocery na walang 30 pesos. Pero huwag mong maliitin. Dahil kung ikaw ay isang senior, lalo mo itong dapat kainin araw-araw. Una, puno ng omega-3, EPA at DHA. Ang sardinas ay isa sa pinakamayamang natural na source ng omega-3 fatty acids, particular ang EPA at DHA. Ito ang mga uri ng omega-3 na direktang ginagamit ng katawan para alagaan ang utak, puso at immune system. Ayon sa Frontiers in Aging Neuroscience 2022, ang mga matatandang may mataas na EPA at DHA levels sa dugo ay 50% mas mabagal ang brain deterioration, mas alerto, mas malinaw ang memorya, mas mababa ang risk ng Alzheimer's at depression. Pangalawa, mas mataas pa sa gatas ang calcium. Alam mo bang mas maraming calcium ang sardinas kaysa sa isang baso ng gatas? Buto-buto pa lang ng sardinas, panalo na. At dagdag pa, natural itong may vitamin D, ang kailangan ng katawan para maabsorb ang calcium ng maayos. Ayon sa Johns Hopkins University study, ang mga seniors na may sapat na calcium at vitamin D intake ay may 43% lower risk ng hip fracture, mas matibay na buto, mas kaunting problema sa arthritis. Pangatlo, may coenzyme Q10, CoQ10, power para sa puso. Habang tumatanda, bumababa ang natural production ng CoQ10, isang powerful antioxidant na kailangan ng puso. Kapag kulang ka nito, madali kang mapagod, hihina ang tibok ng puso mo, at bababa ang energy mo. Ang sardinas ay natural na source ng CoQ10 na tumutulong sa pagpapalakas ng heart function, pagpapababa ng blood pressure, pag-iwas sa heart failure. Pang-apat, practical at ready to eat. Hindi mo kailangang maging chef, hindi mo kailangang gumastos ng mahal. Buksan mo lang ang lata ng sardinas, ihalo sa konting olive oil at kalamansi, lagyan ng kanin o gulay, kumpleto ka na sa anti-aging meal. Ang sardinas ay hindi lang pagkain ng mahirap, ito ay pagkain ng matatalinong senior na pinipili ang health kaysa hype. Panghuli, kung gusto mong tumalas ang memorya, lumakas ang buto, palakasin ang puso at magtagal pa sa buhay na malaya at masigla, gawin mong kaibigan ang sardinas. Ito ang murang superfood na panghabambuhay na benepisyo. Susunod, isdang mas mahal pero mas sulit. Ang tunay na anti-aging na sandata sa kalusugan ng matatanda. Isda number 2, wild-caught salmon, not farmed. Pag narinig mo ang salmon, kadalasan ang iniisip ay sosyal, imported, at healthy. At totoo naman, kung ito ay wild-caught. Pero tandaan, hindi lahat ng salmon ay pare-pareho. Ang wild-caught salmon ay natural na lumaki sa malamig at malinis na karagatan, hindi sa kulungan. At para sa mga seniors, ito ay higit pa sa pagkain. Isa itong sandata laban sa pagtanda. Una, rich in EPA and DHA, power para sa utak at puso. Ang wild salmon ay puno ng omega-3 fatty acids, particular ang EPA, eicosapentaenoic acid, at DHA, docosahexaenoic acid. Ito ang uri ng taba na direktang ginagamit ng utak at puso para manatiling malusog habang tumatanda. Ayon sa Journal of Nutrition and Aging, ang mga matatandang may mataas na EPA at DHA sa katawan ay mas malinaw ang pag-iisip, mas mababa ang risk ng Alzheimer's, mas matatag ang tibok ng puso, at mas masaya ang mood, bawas ang depresyon. Ang omega-3 mula sa wild salmon ay madaling maabsorb ng katawan, kaya't mas epektibo ito kumpara sa supplements. Pangalawa, astaxanthin, natural na antioxidant. Ang makikita mong kulay rosas o orange ng wild salmon, hindi galing sa chemical. Ito ay dulot ng natural na antioxidant na tinatawag na astaxanthin. At hindi ito basta-basta, 6,000 times na mas malakas sa vitamin C. 800 times na mas matindi kaysa CoQ10. Ang astaxanthin ay sumisira sa mga free radicals, mga molecules na sumisira sa cells at nagpapabilis ng pagtanda. Resulta? Mas elastic ang balat, mas mabagal ang pagkalagas ng buhok, mas malusog ang puso, at mas bata ang pakiramdam kahit 70 ka na pataas. Pangatlo, protection sa muscle loss, sarcopenia.
Isa sa pinakamalaking kalaban ng matatanda ay ang sarcopenia o ang unti-unting pagkawala ng muscle mass habang tumatanda. Kapag hindi mo ito napigilan, madali kang mapagod, mas madalas matumba, at mas malayo sa pagiging independent. Ang wild salmon ay merong high-quality clean protein, low in inflammatory fats, may selenium, B vitamins at potassium. Ayon sa Clinical Nutrition Journal, ang mga seniors na kumakain ng high-protein fish tulad ng wild salmon ay may 30% na mas mataas na muscle mass. Mas mabilis ang recovery, mas malakas kahit sa edad 70+. Quote, "Hindi lang ito pagkain, para itong life insurance para sa katawan mo. Pinoprotektahan ka sa loob, araw-araw." Bottom line, kung seryoso ka sa pagpapanatiling malinaw ang isipan, pag-iwas sa heart attack, pagpapabagal ng pagtanda, at pagiging independent habang tumatanda ka, isama mo ang wild-caught salmon sa diet mo. Hindi ito gastos. Investment ito sa mas mahabang buhay. Sa susunod, isdang Pinoy kilalang kilala, pero may sikreto pala sa long life ng matatanda. Isda number 3. Bangus. Milkfish, lalo na kung wild-caught o organic fed. Hindi mo na kailangang lumayo pa para sa malusog na pagkain. Nasa Pilipinas na mismo ang isa sa pinakamakapangyarihang isda para sa mga seniors. Ito ay ang bangus, ang ating pambansang isda. Pero hindi basta-bastang bangus. Ang tunay na benepisyo ay makukuha mo lang kung ito ay wild-caught, nahuli sa natural na dagat o ilog, o organic fed, pinalaki sa malinis na palaisdaan na walang antibiotics o hormones. Kapag ganito ang bangus na kinakain mo, panalo ka sa nutrisyon at proteksyon. Una, mataas sa healthy fats at clean protein. Ang bangus ay may tamang balanse ng omega-3 at omega-6 fatty acids. Ibig sabihin, hindi ito nagpapasiklab ng inflammation tulad ng mga farmed fish. Sa halip, tinutulungan nitong pababain ang blood pressure, protektahan ang puso mula sa stress, at panatilihin ang kalinawan ng pag-iisip. Bukod diyan, ang bangus ay may high-quality protein na madaling i-digest, perfect para sa mga senior na medyo mahina na ang tiyan o metabolism. Ayon sa Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang may sapat na protein intake mula sa isda ay mas malakas ang katawan, mas mabilis ang recovery mula sa sakit, at mas mababa ang risk ng sarcopenia o muscle loss. Pangalawa, may selenium, protector ng katawan sa loob. Ang bangus ay isa sa mga isda na may mataas na selenium, isang trace mineral na essential sa immune system at thyroid health. Ang selenium ay nag-neutralize ng heavy metals tulad ng mercury, tumutulong sa paglaban sa cancer cells at nagpapalakas ng resistensya ng matatanda. Sa edad 60 pataas, bumabagal na ang immune response ng katawan. Kaya't ang selenium mula sa bangus ay mahalagang panlaban sa virus, infection at chronic illness. Pangatlo, suporta sa buto at kaso-kasuan. Bukod sa protein at selenium, ang bangus ay may phosphorus at calcium na kailangan ng buto. Ang pagkain nito ng regular ay tumutulong para maiwasan ang osteoporosis, mabawasan ang pananakit ng kaso-kasuan, at manatiling matatag ang likod at tuhod habang tumatanda. Ang bangus ay hindi lang masarap, isa itong functional food para sa seniors. Practical choice for every senior. Madaling hanapin sa palengke. Pwedeng i-steam, i-grill o iprito sa olive oil. Budget-friendly, walang imported drama. Lokal pero world-class sa benepisyo. Pagninilay, kung gusto mong manatiling malakas, hindi mo kailangan ng mahal. Kailangan mo ng matalino. At ang bangus ay matalinong pagpili para sa katawan mo. Kung hindi ka fan ng salmon o sardinas, bangus ang perfect Pinoy option mo. Tunay na pagkaing Pilipino para sa mas mahaba, mas malusog na buhay. Next, isdang underrated pero pwedeng gawing araw-araw. Panlaban sa alta presyon, memory loss, at stroke. Isda number 4, tulingan or tuna pero light at hindi araw-araw. Kung may isdang paborito ng maraming Pinoy sa lataman o sa sariwa, ito ay ang tulingan o tuna. Masarap, malasa at madaling lutuin. Pero kung ikaw ay 60 years old pataas, may mahalagang bagay kang kailangang tandaan. Hindi lahat ng tuna ay ligtas para sa matatanda. Ang susi, piliin ang tamang klase at tamang dami. Una,
Powerhouse sa protina at omega-3. Ang tuna, lalo na ang mga maliliit na uri, gaya ng skipjack o light tuna ay puno ng protina at omega-3 fatty acids. Dalawang bagay na napakahalaga sa pagtanda. Ang protina ay tumutulong sa pagpapalakas ng kalamnan, pag-iwas sa panghihina, mas mabilis na paggaling kapag may sakit or injury. Ang omega-3 naman ay tumutulong sa paglaban sa inflamasyon, pagbaba ng kolesterol, pag-iwas sa memory loss at depression. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumakain ng sapat na omega-3 ay mas alerto ang utak, mas maayos ang pagtulog at mas mababa ang risk ng heart attack. Pangalawa, bakit hindi lahat ng tuna ay safe? Ang problema, ang ilang uri ng tuna ay mataas sa mercury. Partikular na delikado ang mga malalaking tuna tulad ng bluefin at albacore. Dahil mas matagal silang nabubuhay at mas mataas sa food chain, mas marami silang mercury na naiipon sa katawan. At gaya ng na-discuss natin sa mga naunang bahagi, ang mercury ay nakakasira ng utak, puso at kidney, lalo na sa matatanda. Ayon sa FDA, ang skipjack o light tuna ang may pinakamababang mercury content. Ito ang madalas na ginagamit sa mga dilatang tuna sa grocery. Kaya kung bibili ka ng tuna, hanapin mo ang light tuna, skipjack, at iwasan ng white tuna o albacore. Pangatlo, ilang beses pwede sa isang linggo? Dahil kahit light tuna ay may kaunting mercury pa rin, hindi ito dapat kainin araw-araw. Rekomendado ng mga eksperto, 2 beses lang kada linggo ang ligtas para sa matatanda. Mas mainam kung sasabayan ng isda na low in mercury tulad ng sardinas o bangus. Pagninilay, hindi sa bawal ang tuna pero sa edad natin hindi na tayo dapat kumain ng basta-basta. Dapat may diskarte, may limitasyon at may tamang pagpili. Ang tulingan o tuna ay pwedeng-pwede sa diet ng senior kung ito ay skipjack o light tuna at kung ito'y kinakain sa tamang dami. Panghuli, kung gusto mong manatiling malakas, protektahan ang puso at panatilihin ang talas ng memorya mo, pwede kang kumain ng tuna, basta piliin mo ang tama. Dahil minsan ang kaligtasan mo ay nakasalalay hindi sa dami ng kain, kundi sa talino ng pagpili mo. Ngayong natapos mo na ang buong video, balikan natin ang pinakamahalagang aral. 4 na isdang dapat iwasan ng seniors. Una, swordfish, mataas sa mercury, sanhi ng demensya at heart issues. Pangalawa, tilapia mula sa Palestine, China, puno ng toxins at pro-inflammatory fat. Pangatlo, tanggig, king mackerel, sobrang taas sa mercury, tahimik pero mapaminsala. Pang-apat, farmed Atlantic salmon, may carcinogens at artificial additives na nagpapabilis ng pagtanda. At 4 na isdang dapat kainin araw-araw. Sardinas, murang superfood na proteksyon sa utak, puso at buto. Wild-caught salmon, anti-aging, pampalinaw ng memorya at pampalakas ng katawan. Bangus, wild-caught o organic fed, pambansang isda na may selenium at healthy fats. Tulingan, light tuna, mataas sa protina at omega-3, basta wag sosobra. Sa bawat kagat ng isda sa plato mo, may 2 direksyon kang pwedeng tahakin. Isang hakbang palapit sa mahabang buhay o isang tikim palayo sa kalusugan mo. Hindi ito tungkol sa pagiging maarte o pihikan. Ito ay tungkol sa pagiging matalino sa pagpili dahil mahalaga ang kinabukasan mo. Kung may natutunan ka, i-comment mo ang kalusugan ko, kayamanan ko. Ipagmalaki mong iniingatan mo ang sarili mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para hindi mo ma-miss ang susunod na health tips para sa mga seniors. Paalala, bawat tamang pagkain ay investment sa mas malusog na ikaw. Maraming salamat sa panonood at ingat lagi.